Malapit na nga bang matapos ang matagal ng laban ng Ripple sa USSEC? Sapagkat may bagong prediction po tayo mula sa isang eksperto na maari pong magdala ng malaking pagbabago sa hinaharap ni XRP. Ayon po kay Ginoong Zach Rector, isa po siyang kilalang YouTuber, malapit na raw na ibasura ng SEC ang kanilang apila laban sa Ripple. Ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ano nga ba ang mangyayari sa SEC meeting ngayong March 27, 2025? Ayan. Ngayong darating po na March 27 ay gaganapin po ang isang closed door meeting. Yan, closed door meeting po yan sa SEC headquarters ng Washington DC. Ayon po sa insider sources, isa sa mga posibleng pag-uusapan sa meeting na ito ay ang kaso ng Ripple. Bagamat hindi po nakasaad sa opisyal na agenda ang pangalan ng Ripple, marami sa mga eksperto ang naniniwala na dito ay pag-uusapan po ang desisyon ng SEC na iatras ang kanilang apila laban sa kumpanya. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Yan, napakahalaga po ito dahil kung tuluyan na pong tatapusin ng SEC ang kanilang enforcement action laban kay Ripple, ito na ang magiging opisyal na pagtatapos ng isang matagal ng legal na laban na nagsimula pa noong taong 2020. Ngayon ay bakit po inaasahang iuurong ng SEC ang kanilang apila? Yan, isa po sa mga dahilan kung bakit maraming analyst ang naniniwalang tatapusin na ng SEC ang kanilang kaso ay ang kasalukuyang pamumuno ng ahensya. Sa ngayon, si Ginoong Mark Ojeda ang tumatayong interim chair ng SEC matapos maantala ang confirmation hearing para kay Ginoong Paul Atkins. Ang nominado ni Pangulong Trump, siya po ang nominado ni Pangulong Trump bilang permanenteng chairman. Ayan, si Ginoong Paul Atkins. Sa ilalim po ng pamumuno ni Ginoong Ojeda, nakita natin ang malaking pagbabago sa enforcement strategy ng SEC. Kabilang na po ang pagpapahina ng kanilang crypto enforcement unit. Malinaw po na sinusubukan ng kanyang administrasyon na i-restructure ang ahensya at isa sa mga hakbang na ito ay ang pagbabasura ng mga hindi kinakailangang kaso laban sa crypto companies gaya ng Ripple. Ngayon ay ano po ang matitira sa Ripple lawsuit kung iuurong ng SEC ang kanilang apila? Ayan, kung tuluyan na pong iatras ng SEC ang kanilang apila, may isang bahagi pa ng kaso ang mananatili at ang cross appeal ng Ripple. Sa ngayon ay sinusubukan po ng Ripple na iurong ang isang utos ng korte na nagsasaad ng kanilang paglabag sa securities law sa institutional sales ni XRP. Kasama po sa utos na ito ang $125 million na multa at isang permanenteng injunction laban sa institutional sales ni XRP sa hinaharap. Ayon po kay Ripple CEO Brad Garlinghouse, gusto po nilang tuluyang tapusin ang kaso sa pamamagitan po ng pag-urong ng lahat ng mga parusa, kabilang ang multa at injunction. Ngayon po man ay wala pang kasiguraduhan kung papayag po ang SEC sa hiling na ito ng Ripple. Ayan. At ngayon ay bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Yan, kung tuluyan na pong ibabasura ng SEC ang kasong ito, yan, ay ito po ay isang malaking panalo. Hindi lamang po para kay Ripple, kundi pati na rin sa buong crypto industry. Malaki po ang posibilidad na posibilidad na tumaas ang presyo ni XRP dahil mawawala na po ang malaking legal uncertainty na bumabalot dito. Kapag nangyari ito, maaring mas marami pong investors ang magtiwala at muling mag-invest kay XRP na posibleng magdulot ng bullish movement sa market. Para po sa mga Pinoy na nag-hold dyan ng XRP, ito po ay isang magandang balita sapagkat maaari pong tumaas ang value ng ating holdings at posibleng bumalik ang tiwala ng mas maraming investors dito. Gayun pa man,
kailangan pa rin nating bantayan ang opisyal na announcement ng SEC matapos po ang kanilang meeting sa March 27. Kaya ayan, March 27, hintayin po natin kung ano ang magiging resulta. Sa kabuuan, ang pag-atras po ng SEC sa kaso laban kay Ripple ay isang makasaysayang pangyayari na maaari pong magpabago sa landscape ng crypto regulations sa US at sa buong mundo. Pero tandaan po natin, hindi pa ito opisyal. Hanggat wala pang formal na pahayag mula sa SEC, dapat manatili po tayong updated at handang umangkop sa anumang maaring mangyari. Kaya kung ikaw po ay isang XRP investor or holder, magandang subaybayan po ang mga developments at maging maingat sa pag-trade. Kung tuluyan na nga pong maibasura ang kasong ito, maaari po itong maging isang bullish sign para kay XRP. Pero wag din po natin kalimutan ang risk management sa ating investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.